So ngayon pong hapon, pag-usapan po natin yung paksang trusting God in tough times. Pagtitiwala sa Diyos sa mabigat na panahon. Sa panahong mabibigat. Diba? May mga tough times sa buhay natin. Sometimes it's easy to smile. Madaling ngumiti, madaling tumalong, madaling magsabi ng praise God, praise the Lord. Pero there are times na parang hindi ganun kadali. So yan po ang pag-uusapan natin ngayon, and if you have your Bible with you, buksan po natin sa unang Kronika, chapter 5. We'll be reading from verse 18 hanggang 22. Ito po, for your convenience, basahin po natin sa screen. Unang Korinto, chapter, 1 Chronicles, chapter 5, verse 18. Pwede ba tumayo tayo? Sabay-sabay po natin basahin. Verse 18, matatapang mga ngipin ni Ruben at Gad, gayon din ang karaming ngipin ni Manases. Biyasa sila sa paggamit ng pananggalang, sundan, puso at pana, at sanay sa magdirigma. Ang uula ay luluo ng 44,760 kawal. Nakipagdigma sila sa mga Sareno, Jetur, Napis at Nodam. Sila ay nagtiwala at laging dumadalangin sa Diyos. Dinirinig naman sila at laging tinutulungan. Ano pa nalupig nila ang kanilang mga kaaway. Ito ang nasasama nilang ayaw. 50,000 kamelyo, 250,000 tupa, at 2,000 asno. May mga sa kawal ang kanilang labihan. Last verse. Marami silang nakatay sa kanilang mga kaaway, sapagkat ang Diyos ang namuna sa kanila. Doon sa lupain iyon sila tumiyak hanggang sa panahon ng pagkatapos ng Israel. Let's pray. Lord, once again as we approach your word this afternoon, we ask for your guidance, we ask for the wisdom na maging malinaw, maging klaro ang mensahe mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kakaupo na po tayo lahat. Okay. So ito pong ating binasa ay isang senaryo ng digmaan. At mapapansin nyo doon ay yung tribo ng Israel mula sa lahi ni Ruben, lahi ni Gad, at kalahati ng tribo ni Manasseh. Okay. At dito po, they were confronted sa isa sa pinakamabigat na digmaan na kanilang nasa kupa. At kung paano sila nagtagumpay, yun po ang ating pag-uusapan. Remember, if you could look at verse 19 rather. Sa verse 19, ilan yung kalaban nila? Agareno, Jetur, Napis, Nodam. So this speaks of Arab nations. 4 na Arab nations. Kalaban nila. At sila, almost 2.5 lang na tribe. Kasi kalahati lang ng lipi ni Manasseh sa verse 18. Diba? Sa verse 18, kalahati lang ng lipi ni Manasseh. So 2.5 versus 4 nations. So, is it tough? Mabigat bang labanan yon? Yeah, mabigat. But how they were able to conquer, paano nila napagtagumpayan ang mabigat na labanan ito, yan po ang ating pag-uusapan. Dahil sa ating buhay, mga kapatid, I believe na tayo po ay meron din kanya-kanyang digmaan, labanan na kinakailangan mong ipanalo. So titignan natin
Ano nga ba ang ibig sabihin dito ng pagtitiwala sa Diyos na siyang naging susi kung bakit sila nagtagumpay sa kabila ng napakalaking hamon sa kanilang harapan? So particularly, let us find out the three observations that will define our trust in God. Tingnan nun natin ang tatlong obserbasyon na magbibigay ng kahulugan sa klase ng pagtitiwala na meron tayo sa Diyos. How many of you trust God today? So titignan natin what it means to trust God. Okay? First, una, trusting God doesn't mean you always go unprepared. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi nangangahulugan na hindi ka naghahanda. Okay? Kung titignan natin yung talatang 18, malinaw po dyan na ang kanilang mga mandirigma ay bihasa. Sanay na mandirigma. Magaling sa lahat ng mga sandatang pandigma. Ayan o, paggamit ng pananggalang, sundang, lusog, at panang. Mga sanay na mandirigma. So, ibig sabihin, kung titignan natin ito, yung kanilang pagtitiwala sa Diyos, ito pagtitiwala nila sa Diyos, nung sila ay dumalangin, they prayed to God. Diba? Makikita natin yan sa verse 20 in your Bible. Nanalangin sila sa Panginoon, they cried out to God. Hindi sila nanalangin sa Diyos, hindi sila nagmakaawa sa Diyos, dahil hindi sila handa. Diba? Madali mong tumawag sa Diyos pagka talagang alam mong wala ka na eh. Diba? Ewan ko nga ba, ba't ang daling manalangin pag talagang gipit na gipit ka na, wala ka nang matakbuhan, o baga, masakit na yung nararamdaman mo sa katawan mo. O baga, it's easier to pray. Pero dito, when they cried out to the Lord, nung sila ay nanalangin sa Diyos, nung sila ay tumawag sa Diyos, hindi ibig sabihin wala sila. Meron sila. Ano yung meron? They have able-bodied men. They have yung tinatawag ko kaninang bihasa at sanay na mandirigma. Sa NIV version, ang word na ginamit doon, able-bodied men. Ibig sabihin, talagang mighty soldier itong mga ito. Talagang, kumbaga, cream of the crop. Talagang mahuhusay sila. So they have these quality soldiers. Kaya nilang lumaban, kaya nilang sumabay. But at the same time, they trust God. Ngayon, what does it mean for us? Ano po ibig sabihin nito? Sila, ginawa nila yung homework nila. Nananalangin sila sa Panginoon, but at the same time, they are doing their homework. Diba? They ask for the victory, pero while asking God for the victory sa mga labanan na kinapapalooban nila, hindi sila nagpa-badging-badging. They did something. Ano yun? They trained their men. So, sa panahon natin ngayon mga kapatid, ang ibig sabihin, trusting God doesn't tolerate negligence of one's duty and responsibility. Like for example, Lord, sana po itong anak ko ay lumaking mabait, matino. O, ginagawa mo ba yung responsibility mo bilang magulang?
Kinakausap mo ba yan? Inaaralan mo ba yan? See, sometimes the concept of trust in God is, kahit yung responsibilidad mo, inaatang mo sa Diyos na parang wala tayong responsibility. No, we have our own share. We must do our homework. Diba? Lord, I want you to bless me. Palahin mo ako, Panginoon. Hindi ka naman nagtitipid. Pag kumita ka ng pera, ang iniisip mo agad kung saan mo gagastusin. Shopping. O hindi lalaki ang kapital mo, hindi lalaki yung pera mo. Di ba? So, halimbawa, Lord, I want to grow spiritually. Hindi ka naman nagbabasa ng Bible mo, hindi ka naman nagpe-pray. Tapos gusto mo, lumago sa Panginoon. Di ba? So dito, they asked for victory, but they did their homework. Nag-train sila, meron silang trained men. Meron silang sinanay na sundalo. So, ibig ko sabihin, katulad dito sa unang hari, chapter 2, verse 3, this is the advice of David sa kanyang anak na si Haring Solomon. Ano yung payo ni Haring David? Malapit na siya mamatay nun. May payo siya sa kanyang anak na si Solomon. Ang payo niya ay ito. Tuparin mo ang iyong tungkulin, tingnan nyo ha, tuparin mo ang iyong tungkulin kay Yahweh na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Meron pa. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol, tuntunin, ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain. Tingnan nyo ha, paano magtatagumpay sa lahat ng gawain? Dapat merong pagtupad. Dapat merong pamumuhay na naaayon sa kalooban. Dapat merong pagsunod. Pagsunod saan? Sa lahat, sa tuntunin na nasusulat sa kautusan. So, ibig sabihin, if we want yung tamang pagtitiwala sa Diyos, ang tamang pagtitiwala sa Diyos, kinapapalooban ng pagsunod. May paghahanda ka. May preparations ka. Di ba? Another thing, si Apostle Pablo, we know na si Pablo po ay inappoint ng Panginoon para maging apostol. Apostol siya sa mga hentil. Bagamat God has chosen him to be the apostles, to be an apostle, pero ito ang sabi niya, ngunit dahil sa kagandahang loob niya, referring to God, ako'y naging apostol. At hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Tingnan niyo to. Nagpagal ako ng higit kaysa kanino man sa kanila. Bagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Tinawag siya bilang apostol, pero hindi siya nag-sitting pretty. Ang ginawa ho niya, nagpagal siya. He worked out. Pinractice niya, ipinabuhay niya, ginagawa niya yung tungkulin ng isang apostol. Hindi siya nagpaisip-isip. So when we trust God, don't forget your responsibility and your share. Di ba? You pray na, Lord, maging maayos kong pagsasama naming mag-asawa. Hindi naman kayo nag-uusap, hindi naman kayo nagbibigay. Paano magiging maayos yan? Amen? So you must do your responsibility and your share. Kaya ho dito, sometimes minsan merong isang empleyado na naghahanap ng promotion. He wanted to have a promotion sa kanyang kumpanya pinagtatrabahuhan. At tinanong niya yung kanyang manager. Sabi niya, "Sir, I have been working here for 3 years. And," sabi niya, "I have not been promoted ever since." 3 years na siya. Walang promotion.
Sumagot ang manager. The only way you can be promoted is when you become overqualified with your current position. Yun ang sabi ng manager niya. Before you can be trusted for a higher position, you must be found faithful with the small one. Sinasabi ng manager, gusto mo na mas mataas sa posisyon, kailangan makita namin mahusay ka kung anong posisyon meron ka ngayon. So, but the point is this. If we want God to bless us, there must be an object of blessing. Dapat meron siyang i-bless. Ano ang i-bless niya sa buhay natin? See, when God fed the 5,000 people, anong pinarami niya? Merong 5 na tinapay at 2 isda. Yun yung object na bine-bless niya na dumami. So, ibig sabihin, there must be an object. There must be an object in our lives which God can bless. Di ba? So, yung effort natin, kung ano yung effort mo, yun ang pwedeng i-bless ni Lord. Kaya, yung sinasabi natin dito, itong tribes of Israel, yung Reuben, Gad, saka yung kalahati ng lipi ni Manasseh, they've done their part. Nag-train sila. Kumbaga, yung best na pwede nilang gawin, ginawa nila. So, kaya nung lumaban sila, okay, mayroong object of blessing. Ano yung object ng blessing? Yung ginawa nilang training and preparation, yun ang pinagpala ni Lord. Nagtagumpay sila. So in the same manner, nakikita ng Panginoon yung pagsisikap natin, whatever na pagsisikap yan. Kanina we were watching yung isang PBA player na dating tricycle driver. Yung isa naman, nagtitinda lang ng cupcake noon. Pero ngayon, lumaki na yung peso niya, nagkaroon ng mga branches, at kilala na rin siya doon sa kanyang produktong mamon. So, I mean, there must be something na ginagawa ka that you could present to God and God can bless it. So that's what we mean doon sa point na when we trust God, yung number 1 point natin, trusting God doesn't mean that you go unprepared. There must be a preparation on our end. Parang ganito lang yan. Minsan may mga estudyante nagpapapray sa akin back in the Philippines. So pag mag-exam po kami na bigyan kami ng karunungan ni Lord. Yes, karunungan. Nagre-review ka ba? Nag-aaral ka ba? Baka hingi ka lang ng hingi, hindi ka naman nag-aaral. Diba? So, in this manner, that principle applies. So, how do you know when you trust God responsibly? Paano natin malalaman kung yung pagtitiwala natin sa Diyos ay isang responsableng pagtitiwala? Number 1, when you do your best and letting God do the rest. Amen? So, the question is, ginagawa mo ba yung best mo bilang asawa? Ginagawa mo ba yung role mo, yung part mo bilang magulang? Ginagawa mo ba yung part mo bilang anak? Ginagawa mo ba yung best mo bilang empleyado? Ginagawa mo ba yung best mo bilang isang mananampalataya? Ginagawa mo ba yung best mo bilang naglilingkod sa Panginoon? Because when you do, you are responsibly trusting God. Second, you know, when you trust God responsibly, when you acknowledge that God answers your prayer His way, not our way. Ang nagtitiwala sa Diyos, kinikilala mo na ang Diyos ay maaaring sumagot sa dalangin mo ayon sa Kanyang paraan. At madalas, iba yung paraan niya
sa paraan natin. Kaya dito yung pagtitiwala natin sa Diyos, we need to consider that God can answer our prayer sa paraang minsan hindi natin iniisip, hindi natin inaasahan. And when you trust God, yung pagtitiwala sa Diyos, dapat it is reflected in your thoughts, words, and deeds. Kung nagtitiwala tayo sa Panginoon, totoong nagtitiwala, nakikita yan sa mga bagay na iniisip natin. You don't always think negatively. Hindi ka pupunta sa supermarket at naghahanap ka ng mga laruang baril. Maliit na baril, malaking baril. At iniisip mo magsuot ka ng itim. At pumunta ka sa mga ang tawag doon? Yung nagpapalit ng pera. Money exchange. Money exchange. Tapos pupunta ka doon, nakabaya at may dala kang baril. Labas niya yung mga pera niya. So if you don't entertain negative thoughts, wala na akong matakbo, wala na akong makapitan. Lalapit ako na si bahala na kung anong kapalit ang ibig niya. Wala na akong malapitan, wala na akong matakbuhan. So what's your thoughts, your words, and your deeds? Diba? Kung nagtitiwala talaga tayo sa Diyos, hindi na dapat pinabibigatan ng problema na yan. Kasi nagtitiwala ka eh. Amen? Kung yung problema na yan ay dinadrag ka pababa, that problem is dragging you down, hindi ka pinapatulog, hindi ka pinapakain, at pinapababa niya yung tingin mo sa sarili mo, nitong problema na ito, baka hindi ka pa nagtitiwala. Kasi as far as the Bible is concerned, those who place their trust in the Lord, it's like giving to God our burdens. And the Bible says, cast all your cares upon Him because He cares for you. So, ibig sabihin dito, when we trust God, it should be reflected sa iniisip mo, sa sinasabi mo, sa ginagawa mo. Nakikita po sa buhay mo. Di ba? Kaya dito, paalala ko yung centurion na mayroong sakit yung kanyang anak. Ano sabi ng centurion ito? Pag sinabi centurion, kapitan siya ng mga 190 to 120 na sundalo, parang captain siya. No? Sabi niya kay Jesus, Jesus, just say a word at gagaling ang aking anak. So, he manifested through his words. And he really expects that Jesus will do. And if you believe in your prayer that God will help you, na itong Panginoon ito na ating tinatawagan, He has the power to change things. Diba? Yung tubig, ginawa niyang alak, binago niya yung substance, yung malakas na hangin, yung malakas na alon, pinakalma niya. Yung bulag, pinadilat niya. Yung lumpo, pinalakad niya. Kahit nga patay, binuhay niya. Although hindi naman lahat ng patay, binuhay niya. I mean, if this Jesus who performs miracle is the Jesus ang na tinatawagan mo, the same Jesus you are calling to, is the same Jesus you accepted in your heart to be your Lord and Savior. Meron bang bagay na mahirap sa Kanya? Dapat makikita yan. There should be joy in your heart.
There should be hope in your heart. Amen. Because yun yung tamang klase ng pagtitiwala. So ngayon po, pangalawa, second observation that will define our trust in God. Second, trusting God means resting in God's power more than any other. Ang pagtitiwala sa Diyos ay pananahan sa kapangyarihan, mabihasa, magagaling, malalakas. Gayunpaman, they called out to the Lord, acknowledging that it is only God who can give them victory. So, isa pong kahanga-hanga ito na makikita natin na yung kanilang pagtitiwala sa Diyos nagpapakita na yes, they have the trainings. Yes, they have the manpower. Gayunpaman, kahit may manpower sila, kahit meron silang skills, ang unang pagtitiwala nila, hindi dun sa galing nila, hindi dun sa lakas nila, kung hindi sa kapangyarihan ng Diyos. See, these skilled soldiers, while they are in the battle, they are crying out to God. Di ba, minsan sa trabaho natin, pag alam mo na yung trabaho mo, hindi ka na nga nagpe-pray. Because it's automatic in your system. Number 1, itong gagawin ko. Number 2, hello? Yes. Bisado mo na yan eh. You don't even, sometimes we forgot to pray. You no longer asking God for wisdom because you already knew your work. You already knew your task. Sometimes we feel confident about ourselves. Kaya minsan, hinahayaan ng Diyos yung fall down, kuminsan. Sometimes, kahit alam na alam mo, may papalpak ka rin. Para hindi natin makakalimutan na dapat ang pinagtitiwalaan natin, unang-una, ay ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi sarili natin, hindi sino pa man. Huwag ka masyadong maging kampante niya sa company mo. Malakas tong kumpanya ko na to. Magaling tong kumpanya ko. You trust God more than your company. Amen. Because anything on earth is unpredictable. Anything comes and anything goes. Kaya nga ito sabi ni Haring Solomon sa Kawikaan. Ito pong tayo naging pinakamatalinong hari sa daigdig. King Solomon. Pinakamatalino pero sabi niya, kaya big ka magtiwala. Buti sana ako nagsasabi nito, bobo eh. Kaso, ang nagsasabi nito, pinakamatalino sa panahon niya. Pinakamatalino sa panahon niya, dinadayo nga yun eh. Dinadayo siya ng iba't ibang hari mula sa iba't ibang kaharian dahil napakatindi ng karunungan niya. Walang panama si Tatalino ron. I mean, yung mga ermitanyo, walang panama kay Haring Solomon. Pero, ang sabi ng pinakamatalinong tao, magtiwala ka kay Yahweh. Buong puso at lubusan. At huwag kang manangan sa sariling karunungan. Hallelujah! Pinakamatalinong tao, nagsasabi, sa Diyos tayo magtiwala. Amen. Ano pa sabi niya sa verse 6? Sangguniin siya sa lahat mong balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Kaya kung mapapansin niyo, sometimes when you are praying, when you are seeking God, you are praying, those of you who are baptized in the Holy Spirit, pag nagpe-pray kayo, nagtatangs pa kayo, sometimes ideas will just come. Because that is coming from God. Ako minsan, pag wala na ako maisulat, humihinto muna ako. Nagpe-pray ako. Then after I pray in the Spirit,
ideas will just come. Nakakasulat ulit ako ng mga materials, mga teaching materials, mga plano. Because even the wisest man on earth, he said, we must trust God. Eh, no? Sabi sa Luke 1:37 na yung anghel, sinasabi kay Maria, magdadalang tao ka. Eh wala namang, hindi pa naman sila kasal ni Joseph, hindi pa naman sila nagsasama. Kumbaga, virgin pa si Mary. Pero sabi, magdadalang tao ka. Ha? Imposible yun. Pero ano sabi? For nothing is impossible with God. Eh, yung magtiwala ka sa Diyos, it's not a waste of time. Hindi ka nasasayang ng panahon pag nga nagpe-pray ka because pag kumilos sa Diyos, yung imposible, nagiging posible. Amen. And another thing. Okay. So, how do we rest in God's power more than any other? First, we rest in God's power when we consult God through prayer. And always start your day in prayer. Yung minsan, pagka hindi ka nagpe-pray, noon na mo kagad trabaho. Minsan, nakakapalpak-palpak. Dami ka nakakalimutan. Kasi hindi mo inuuna mag-pray. Ano ba? We rest in God's power when we do things according to His will, His way, and His time. Tandaan natin, ang Diyos may kalooban. So when we present our needs, open tayo sa sagot na oo, hindi pa ngayon. Minsan kasi pag lumapit tayo sa Diyos, gawa na yung plano eh. Lord, paki-approve na lang to, please. parang wala nang negotiation doon, no? Kumbaga, istampan nyo na lang para approve na to. So, when we rest in God's power, kapag umaasa tayo sa kapangyarihan ng Diyos, tandaan natin, gawin natin ang mga bagay-bagay ayon sa kanyang kalooban. Tandaan natin, kahit naman hindi pagpapalain ng Diyos ang isang bagay na lihis sa kanyang kalooban. Di ba? Kaya, let us pray, Lord, is this your timing? Is this the right time? Kasi minsan pagka hindi pa panahon, pinipilit natin, napapahamak din tayo. Pagka maipagpilitan natin ng isang bagay. Pangatlo, we rest in God's power when we depend on Him more than anyone and anything. You know? Alam ng Diyos ang tunay na laman ng ating puso. Alam ng Diyos kung kanino ka talaga umaasa. Walang nakakakita niyan. It's just between you and God. So, resting in God's power, yung pananahan natin, pagsandig natin sa kapangyarihan ng Diyos, nangyayari yun kapag tayo ay totohanang umaasa sa Kanya lamang. So let us depend on Him more than anyone and anything. Huwag mong iasa, huwag mong iasa yung pananampalataya mo sa asawa mo, sa pamilya mo, o sa ibang tao, o sa kaibigan. You depend on God alone. So when we depend on God alone, ibig ko sabihin, lahat ng bagay sa buhay natin, we take it lightly. Hindi tayo masyadong humahawak ng mahigpit sa lahat ng bagay. Kasi pagka nawala yung bagay na hinahawakan mo ng mahigpit, at the end of the day, you feel frustrated. You feel broke. Tandaan natin, God's power. Pagka kumilos ang kapangyarihan ng Diyos, He can perform a miracle. If you have God, if we have God, we have everything.
Ang Panginoon hindi nauubusan ng paraan para abutin ang ating pangailangan. Ang Panginoon hindi nauubusan ng paraan para katagpuin ang ating mga sitwasyon. God knows your situation. God knows what you're going through. At hindi limitado ang kanyang kamay para tayo ay abutin. Do you believe that? Kaya ako dito, I just remember yung magtatay. Pangalan ng anak ay Zach. Yung tatay ang pangalan ay Tim. Sabihin nyo nga, Tim. Yung anak, Zach. Zach. Yan ha. Ito na kayo, one. So umakyat sa mataas na bahagi ng malaking bato yung bata na si Zach. Medyo mataas kung ilang feet yun. At biglang sumigaw itong si Zach sa kanyang tatay. Ang sabi niya, "Hey Dad!" Nandun sa taas umakyat. Sabi ng bata na si Zach, "Watch out! I'm gonna jump!" So yung tatay, dahil yung bata energetic, wala na siya nasabi kung hindi gumano na lang siya at yung bata tumalon. So nasalo naman niya yung bata pero nagpagulong-gulong sila dahil sa impact. Nung tumayo sila mula dun sa damuhan, nagtanong yung tatay, si Tim, sabi niya, "Bakit ka tumalon? Anong meron? Bakit hindi ka nagdalawang isip na tumalon mula dyan sa mataas na bato na yan?" Sumagot yung bata, "Simple, because you're my dad. I know you're gonna catch me." See, yung bata, buong buo na tumalon dahil nagtitiwala siya sa tatay niya. So pagka the same principle when we trust God, when we really trust God, yung takot, yung fear, unti-unting nawawala, umaalis kapag nariyan ang pagtitiwala sa Diyos. So we rest in God's power when we depend on Him. We rest in God's power when we confess His powerful words rather than negative and discouraging words. Alam po natin, kung talagay mo wala kang masasabing maganda, better to hold your mouth. Kasi alam mo wala kang masasabing maganda. Why? Because ang nagtitiwala sa Diyos, ang sinasabi niyan ang powerful words. Ano ba itong powerful words na to? This is the Word of God. Diba? Sometimes, when we are going through difficulties in life, sometimes maaalala natin ang mga talata, and you have to confess it. Like for example, when you're going through yung hardship o ano man yan, I remember the last time siguro, yung pangalawang punta ko dito, tamang-tama yun, Pastor. Because when I came back, nag-report ako sa kumpanya, pinagtatrabahuan ko. Maganda yung trabaho ko na yun, kasi hawak ko oras ko eh. That job, I'm working as an account manager. So, hawak ko yung oras ko, punta ako sa mga school. Very convenient. Of course, Saturday, Sunday off. Pero kaya kong trabahuin ng 4 na oras na, makauwi na agad ako sa bahay. Tama-tama, excited pa naman ako. Pag-report ko sa opisina, sabi sa ng manager ko, "Sandali lang ha.
So, hindi ko alam, baka ako, magandang balita or what. Maya-maya, nung nag-usap na kami sa table niya, eto na, hindi siya umingiti. Ako nakangiti, pero siya hindi nakangiti. Ipasalubong pa naman ako nun. Binigay ko naman. I'm sorry to say na you have been terminated. Magpas ka doon sa dapat na nilib mo. Dapat 2 weeks ka lang. Naging 1 month ka. It's fine. So, in my heart, it's fine. Pero, of course, habang naglalakad ako papalayo doon sa opisina, totoo yun. I'm thinking of paano yung expenses ng family ko. Kasi maganda rin yung compensation ko ron eh. Pero mas nangibabaw yung Psalms 23 na nire-recite ko habang naglalakad ako. Sabi ng awit, Kabanatang 23, sabi ron, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. Tapos doon sa around verse 4, verse 5, masabi ron, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. That's the word that came out from my heart that I confessed. Hindi ko alam kung ano na nangyari. Nung mga sumusunod na yon, masyado naging mabilis ang mga panahon. Pero isang alam ko, hindi nagkulang, hindi nagpabaya ang Panginoon sa aking pamilya. My kids are going to a good school. We are provided. Minsan napapagod na kami magkwenta. Pag kinikwenta, parang kulang. Pag hindi nagkikwenta, nakakaraos naman. Huwag na tayo magkwenta. That's the goodness of God. Amen. We rest in God's power when we confess. That's the thing na tinalakay natin kanina. Now, number 3. Third observation that will define our trust in God. Trust in God means expecting a divine answer. Can we say it? Trust in God? Trusting God means expecting a divine answer. Sabi sa verse 20, second part, or letter B. Sabi niya, dinirinig naman sila at laging tinutulungan. Tumutukoy sa Diyos na dinidinig sila, tinutulungan. Ano pa? Nalupig nila ang kanilang mga kaaway. Dito, ito yung blessing na nakuha nila. Nasamsam nila, 50,000 na camel, 250,000 na tupa, 2,000 na donkey o asno, at 100,000 na kawal ang kanilang nabihag. Verse 22, nagtagumpay sila. Sa kabuuan ng digmaan, sa madaling sabi, nagtagumpay sila. According to verse 22. So what's the point? God answered their prayers because they trusted Him. Okay? Ngayon, dito, when we trust God, pag tayo nagtitiwala sa Diyos, dapat umaasa ka na ang Diyos sasagot. Hindi yung nagsalita ka lang sa akin. Kung nagtitiwala ka sa Diyos, yung panalangin mo ay panalangin na nagtitiwala sa Diyos, hindi ka lang nagsalita sa akin. Dapat umaasa ka na sasagot ang Diyos. Amen? God will answer our prayers. So dito, kung alam mo na sasagot ang Diyos, dapat naghihintay ka. Dapat marunong ka maghintay. Alam mo yung paghihintay sa Panginoon, it's worth the wait. Kumbaga, sulit ang maghintay sa tinig ng Diyos. Sulit ang maghintay sa guidance ng Diyos. Sulit ang maghintay sa timing ng Diyos. We know what happened. Nagtagumpay sila.
At ang matindi doon, sa kanilang pagtatagumpay, tingnan nyo doon sa lupain yun sila tumira hanggang sa panahon ng pagkatapon ng Israel. Ibig sabihin, maraming generation pa ang lumipas bago sila itinapon. Ibig sabihin ng itinapon, na-conquer sila ng ibang kaharian naman. Pumasok na yung Babylonians noon. Pero ibig sabihin, during yung time nila, walang gumambala sa kanila. They live for many years of peace at kasaganaan. So the point here is, when we trust God, naghihintay tayo na sasagot siya. At kung alam natin sasagot siya, yes, hihintayin natin yung sagot niya. Sulit po yung paghihintay natin sa panahon ng pagsagot ng ating Panginoon. Kasi dito we have the tendency na kapag tayo po ay nanalangin, minsan naiinip tayo Kapag nainip tayo, ginagawa na natin yung sarili natin paraan at diskarte. Kung minsan naman, nagtitiwala tayo sa Diyos pag talagang wala na tayong magagawa. Kung baga, ginawa mo na ang lahat ng diskarte mo, palpak yung diskarte mo, ay, wala na akong magagawa. Magtiwala na lang tayo kay Lord. Kasi di ba dapat, ang nauuna lagi, pagtitiwala sa Diyos. Hindi yung pagpumalpak na lahat sa kay Lord. Eh minsan, sinisisi pa natin si Lord. Anong pinalaman ko niya? Kung sasagot na si Lord, sasabihin niya. Anong pinalaman ko Ikaw ang nagdesisyon niya. So the first thing that we should do is to inquire of Him, to trust Him. There was a missionary. Meron isang missionary sa panahon ng giyera. Ang pangalan niya ay si James Gilmore. He is a missionary sa Mongolia. At minsan, siya ay naatasang gamutin ang mga sugatang sundalo. Bagamat hindi siya doktor, somehow meron siyang naiintindihan tungkol sa first aid. So, ang ginawa ko niya ay ginagot niya yung inasikaso niya yung mga sugatang sundalo. Yung unang 2 sundalo ay nalapatan niya ng lunas. Pero yung pangatlong pasyente, medyo mabigat. Kasi, ang problema, may problema doon sa femur bone. Kikita niyo to? Ito yung buto, connecting bone ng hip sa kanang thigh. Na-dislocate. So, he need to do something about it. Pero wala siyang background. Naghahanap siya ng physiology book, ng anatomy. Wala siyang makita dun sa clinic. And he was waiting. Pagluhod niya doon, kasi talagang sakit na yung pasyente, napaload na lang siya dahil hindi niya alam kung anong gagawin niya. Wala siyang background doon. Napaload na lang siya. Tapos sabi niya, Lord, tulungan niyo po ako. And after he prayed, may kumakatok doon sa clinic. Alam niyo kung sino kumakatok? Mga sa Mongolia, mga beggar. Yung mga nanlilimos. Mga malnourished ang katawan. Ang papaya. Nagpasok ka doon sa clinic. Matapos niyang bigyan, umalis na rin naman. Pero, napasin niyo yung huling lalaki na talaga sobrang payat na butot balat, nagkaroon siya ng idea. Teka, siguro ito, makikita ko dito kung nasaan yung femur bone. Sabi niya sa matandang malnourished na yun. Sabi niya, Brad, pwede ba sandali lang? Pwede ka bang umupo muna? Kasi meron lang gustong makapang buto Okay lang? Oo naman! So, doon dahil nga halos butot balat na yung lalaki na yon,
Nakapaho niya yung buto. So doon niya na pinpoint na eto pala yung buto na yon doon sa lalaki na may tama. Kaya nagawa mo niya ng paraan na maiayos na. Naging maayos yung kanyang pasyente dahil meron siya napagkunan ng information sa hindi sinasadyang pagkakataon. Amazing, di po ba? Kaya importante ko yung naghihintay tayo sa Diyos. We wait on God. You know, dito sa Isaiah chapter 40 verse 31, nung pinoprophesy kasi dyan na one day sasakupin sila ng Babylonians. Ngayon, this is the word of God bago pa dumating yung panahon na yun. Ano sabi dyan? Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina, lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Ano sabi? Ang nagtitiwala kay Yahweh, nagpapanibagong sigla. Alam niyo yung salitang nagtitiwala? Sa English, ang ginamit dyan, he that waits upon the Lord. Yung pagtitiwala at paghihintay, kapwa salitang ginagamit sa iisang pagpapakahulugan. So when you are able to wait, that means you are trusting God. Do you ba? Amen. Another verse is in Jeremiah 33 verse 3. This is the time na ang Israel o ang Jerusalem was under siege o sila ay napasok na ni King Nebuchadnezzar ng Babylon, king ng Babylon. So nahihirapan yung bayan ng Diyos sa Jerusalem. The people of God is suffering from the hands of King Nebuchadnezzar. Pero ito yung salita ng Panginoon na pinahayag niya through the prophet Jeremiah. Ano sabi diyan? Kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita. At ipahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo nauunawaan. So, tutugunin kung tatawag. So, kung nais natin ang katugunan, dapat tumatawag ka. Yun kung kumakatok ng isang beses lang. Versus sa kung makakatok parang wala nang bukas. Doon sa tinitira namin, kila Sister Josie, iba ang rules doon. Ako kasi nag-computer ako madalas eh. Minsan, may mga tao doon, ang doorbell, isa lang. So, alba, minsan, estudyante yun na dumating na, si Sarah darating sa isang doorbell lang yun. Alba, may gagawa ng aircon, isang doorbell lang. So, pag isang doorbell lang, napansin ko, ako, kilos ko, kung ako magbubukas, parahan din, no? Tatayo ako at silin mo na. So, ibig sabihin, very smooth, no? Pero pag sila na dumating, parang wala nang bukas. Tik, 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 tik. Parang isunod na. Nawawala ko lahat ng iniisip mo pagka nag-doorbell na ng gano'n. Iba ho yung tugon pagka gano'n ng ang pagtawag. Di ba? Napapakilos ka ng mabilis, di ba? The same thing with God. Pagka talagang marudog ang pagtawag mo sa Kanya, ang pangako niya, pakikinggan kita, tutugunin kita. Amen. Kasi minsan baka ang prayer mo parang pasulin na, Lord natatanda mo naman, Lord. Bye! Pero kung pagtawag mo, Lord, wala na ako mag-awa! Kailangan kita, Lord! Lord! Talagang mabilis yung pagtuno. Kahit si Lord siguro, baka. Teka. Tugunin ko na nga ito. Maingay itong anak ko na to. So, tumawag tayo.
Kahit hindi mo maunawaan yung pagsagot niya, kasi nga mahiwaga ang Diyos pagka sumagot eh. Kaya minsan kala mo hindi ka pa sinasagot, sinagot ka na niya. Hindi mo nga lang maunawaan kung paano ka niya sinasagot. Sige, sabihin niyo sa katabi niyo. Sabihin mo, kapatid. Kapatid. Huwag kang mag-alala. An answer that comes from God, walang sinuman ang makapipigil nito. Amen. Walang sinuman ang makapipigil nito kapag ka ang isang sagot ay galing sa Diyos. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. God, we just thank you for this wonderful time. Yes. Pinupuri ka namin, Panginoon. Why not we worship God sa oras na ito? Let us praise Him, let us thank Him, let us worship Him. Oh God, maraming po salamat. Thank you, Jesus. Walang labanan na hindi mo kayang pagtagumpayan, Panginoon. We know this, God, in the story. There are around 4 nations. 4 nations versus 2.5 tribes. Pero salamat, Panginoon, sapagkat nakita namin hindi sa paramihan, kung hindi kung sino ang kasama namin. Yes. If we have you, Lord, like David when he was a child, facing the giant Goliath, what he has is just a small piece of stone sa kanyang tirador. Maliit na bato mula sa maliit na kamay ng isang bata nagpabaksak sa higanting Goliath. Dahil yung maliit na bato na yon mula sa maliit na kamay ay sinamahan ng malaking kamay ng Diyos. God, we just thank you for we have a great, a big, powerful God. Yes, Lord. Hallelujah. The creator of heaven and Yes, earth. Jesus. The God Thank who you, raised the Lord. dead. The God who can heal. The God who can deliver. God, help us to trust you. Kaya mo, Panginoon, na magtiwala kami sa iyo. Tulad ng sinabi ng pinakamatalinong tao sa panahon na yon. King Solomon said, trust in the Lord and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him. And He will direct thy paths. Lord, salamat po kahit ang pinakamatalinong tao nagsasabi sa iyo magtiwala. Hindi sa karunungan, hindi sa kanino pa man. Lord, forgive us if at times nakatingin kami sa lakas ng tao. Patawarin mo kami kung minsan ang tingin namin nasa lakas ng value ng pera. Lord, forgive us kung may mga pagkakataon na ang tiwala namin ay nakalagak lang sa aming kumpanya, sa aming trabaho, sa aming posisyon. Lord, these able-bodied men, itong mga mahuhusay, bihasang mga sundalo, while they are in the battle, they cried out to you. Lord, let us be reminded of this truth na magtiwala kami sa iyo, Panginoon, higit sa iyong kakayanan kaysa sa aming kakayanan. Sa iyong kapangyarihan kaysa sa kapangyarihan ng sino pa man. God, I just pray that you will develop itong katangian ng pagtitiwala sa aming puso. Lord, let us trust you with all our hearts. In the name of Jesus. And we pray, Lord, help us to eliminate the fears. Tanggalin mo po ang takot, tanggalin mo po ang pag-aalala, ang pangangamba, Panginoon. Palitan mo ito ng buong pagtitiwala sa aming puso. That with you, nothing is impossible. Yes, Hindi Lord. po kami matatakot, hindi kami mga
sumamba Yes, sa pangako mo. hallelujah. Hindi mo kami iiwan ni pababayaan. Jesus. Pagkasama namin kayo, I trust you, Panginoon, Lord. walang labanan, hindi namin kayang pagtagumpayan. Yes, God. God, we just thank you for the truth of your word. Thank you, Lord. Sa aming kalagitnaan. Build our faith in your word. Nagdadalangin kami sa iyo, Lord. Hindi lang kapag wala na kaming magawa, Panginoon. Yes. Kahit sa sarili namin, marami kaming pwedeng gawin, may kakaya na kami, we will still cry out to you. Yes. Because God, ikaw ang nagbibigay ng tagumpay. Hindi ang ano pa mang bagay sa buhay namin. Yes, God. This is our prayer, Lord, that you will bless each Yes, and every one of us. Hallelujah. That we may grow in trusting you more. Yes, God. In the name of Jesus. Yes. Everybody say amen. Amen.